Hi, this is Attorney Lem. Gusto niyo ba malaman ang pangkalahatang pananaw, kasaysayan at pagunlad o development ng batas kriminal sa ating bansa? Watch this. Yeah. At paintulutan niyo akong ibahagi sa inyo ang overview ng pagunlad ng batas kriminal sa ating bansa dito sa Pilipinas. At ang naman akong source material sa aking pag-share nito ay isa pong artikulo o presentation na sinulat po ni Associate Justice Mario V. Lopez, Overview of the Developments in Criminal Law in the Philippines, na nalathala po sa PhilJA Journal of Judicial Studies, nilathala ng Philippine Judicial Academy, September 2022, Volume 1, pahinang 15. Kasi napakaganda po ng artikulo, presentation ito, at nais ko pong ibahagi sa inyo. Ang pinagmulan ng sistemang penal dito sa ating bansa, sa kasaysayan po ng ating halos general history, no, sa iba't ibang bansa, iba't ibang estado, pinahihintulutan ang mga hukom sa iba't ibang jurisdiksyon sa buong mundo na parusahan ang mga kilos o mga gawa o mga aksyon na kahit hindi nakasulat sa isang code, halimbawa walang definition o hindi isinasaad bilang isang krimen sa, halimbawa may code na sinusunod ang isang bansa, kapag nakitang labag o krimen, ang mga hukom ay binibigyan ng kapangyarihan upang magpasya. Batay na din sa mga tinatawag na precedents, yung mga napag-desisyonan nilang kaso dati at saka kung minsan may pagkakahalintulan. So itong mga hukom na ito ay binigyan ng malawak na kapangyarihan at malaking sukat ng independensya upang magpasya batay sa mga dating desisyon na nila kung aling kilos o gawa o aksyon ang itinituring na krimen. At sila ay magpapataw ng katumbas na parusa para dito. Dumating ang panahon, ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng itong discretionary power ng mga hukom ay naging labis ang pag-aabuso, kaya yung ibang mga estado ay sumunod na sa prinsipyo ng ubi non est lex nec prevaricatio, na ang ibig sabihin ay walang krimen kung walang batas. Kaya nga sa development ng penal law, ang modernong batas ng krimen ay tinanggap na ang doktrina o ang prinsipyo na nullum crimen nulla pena sine lege. Walang krimen kung walang batas na nagpaparusa dito. Mula noon ay isinantabi ang lumang prinsipyo ng kapangyarihan ng hukom na magpataw ng parusa na naaayon lang sa kanilang nais at hindi ayon sa batas. Kaya sa kasalukuyan, ang karamihan ng mga bansa sa buong mundo ay itinigil ng sistemang common law sa pagpaparusa ng mga krimen at bumalik sila sa statutory law na tinatawag. Ang lehislatura o sa atin sa Pilipinas yung Kongreso ay binigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapasa ng batas na ipagbabawal ang isang kilos, isang aksyon, isang gawa at ituring ito bilang isang krimen. Provided na matitiyak na yung batas na yon ay hindi lalabag o hindi sasalungat sa fundamental law ng bansa na walang iba kundi ang konstitusyon. Sa Pilipinas, sabi pa ni Justice Lopez, sinusunod ng mahigpit ang sistemang statutory law sa pagpaparusa ng mga krimen. Sa makatuwid ang mga tanging pinagmulan o base kung saan maaaring hatulan ng isang tao ng pagkakakulong ay ang mga codified laws na meron tayo sa Pilipinas. Una, itong Revised Penal Code or Act number 3815, yung rebisadong Kodigo Penal ng Pilipinas. Pangalawa, yung mga tinatawag nating special penal laws. Pangatlo, yung mga ordinansa
na pinapasa at sinasabatas ng mga local government units at iba pa. Walang common law. Wala pong common law. O yung mga pagpapasya lamang ng hukom na maaaring maging basehan ng parusa sa mga krimen dito sa Pilipinas. Going further, pumunta po tayo sa kasaysayan ng Kodigo Penal ng ating bansa. Ang Espanya at ang Pilipinas ay may mayaman na kasaysayan. Bunga ng mahigit na 300 taon ng pananatili ng Pilipinas bilang kolonya ng Espanya. Alala natin na noong taong 1521, dumating si Fernando Magallanes sa Sugbo, sa Ferdinand Magellan doon sa Cebu. Yun ay pagpapahiwatig ng unang pagtatangka ng Espanya na gawing Kristiyano ang mga katutubo at sakupin ang ating ngayong tinatawag nating Pilipinas. Sa larangan naman ng batas, sabi ni Justice Lopez, bahagi ng pamana ng Espanya ang iba't ibang mga batas, pinal na umiral sa Pilipinas noong panahong iyon. During the Spanish period, merong compilation of the laws of the Indies, yung mga kompilasyon o compilation ng mga batas na pinapa-implement sa mga kolonya ng Espanya. Meron ding tinatawag na partidas. Pangatlo, meron ding novísima recopilación. Meron ding autos acordados na ini-implement ng Real Audiencia de Manila. Ito yung parang korte ng buong kolonya panahon ng mga Kastila. At meron din yung mga royal decrees o mga batas na ibinababa ng hari ng Espanya at pinapatupad dito sa Pilipinas. Pagkatapos nung taong 1870, ay dumating ang Spanish Penal Code. Nagkaroon ito ng bisa at tinanggap sa Pilipinas sa bisa ng Royal Decree noong 1886. Yung lumang mga penal laws, dumating yung Spanish Civil Code ng 1870. At saka ipinahayag ito at naging batas ito sa Pilipinas noong 1887. Spanish Penal Code, Spanish Penal Code na naging batayan ng penal code o penal laws ng ating bansa. Of course, nagkaroon ng revolusyon, dumating ang mga Amerikano noong 1898, si General Wesley Merritt ng pinuno ng hukbo na naging unang military governor ng Pilipinas ay naglabas ng isang proclamation na magsasaad na yung lumang Kodigo Penal, yung Spanish Penal Code of 1887, tsaka yung iba pang mga civil na mga batas, mga lokal na batas na nakakaapekto sa mga tao, sa relasyon ng mga tao, sa ari-arian, ito yung mga civil laws, ay mananatiling may bisa. Mananatiling may bisa. Hanggang 1930, yung lumang Kodigo Penal ay napalitan ng Act number 3815, yung kilala nating Revised Penal Code of the Philippines. Yung RPC ay inaprubahan naman yung 1930, December 8 of 1930. Ito ay yung pagsasama-sama ng mga batas na penal na umiiral sa Pilipinas. Ang Revised Penal Code ay nahati sa 2 aklat. Ang unang aklat ay naglalaman ng konsepto ng mga krimen o felonies, yung mga sirkumstansya na nakakaapekto sa mga pananagutan sa krimen, yung mga taong may pananagutan sa krimen, at yung pagpapatupad at pag-execute ng mga parusa. Nasa unang aklat po ng Revised Penal Code yan. Sa kabilang banda, yung pangalawang aklat naman ay nagtatala ng mga particular na krimen at ang mga elemento ng bawat krimen. Dahil malaki ang impluwensya ng Kodigo Penal ng Espanya sa rebisadong Kodigo Penal natin sa RPC, ang pangunahing batay, yung old classical school of thought, ay yung retributive justice. Ang mga parusa siyempre sa Revised Penal Code ay nanatili sa kanilang Espanyol na mga pinagmulan o terminolohiya. Kaya makikita at mababasa pa rin natin sa Revised Penal Code yung mga Spanish terms kagaya ng, lalo na sa mga parusa, kagaya ng reclusión perpetua, reclusión temporal, prisión mayor, prisión correccional,
aresto mayor at aresto minor. Sa gayon, sa kaso ng, after na naging batas yung revised penal code, may mga ilan-ilang mga instances kung saan nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa pagsasalin ng revised penal code kasi sinalin no? Galing sa Old Spanish Penal Code, dumating yung revised penal code. May mga translation from the Old Spanish to English kasi English naman yung lingwahe na ng batas natin. Kapag merong doubt as to the meaning of the word, no, bumabalik, no, kumukonsulta ang Korte Suprema sa original na teksto na nakapaloob doon sa Kodigo Penal na yung Spanish Penal Code natin. Kaya nga halimbawa doon sa kaso ng People versus Abilong, sabi ng Korte Suprema na ang salitang pagkakakulong na matatagpuan sa Article 157 ng Revised Penal Code ay isa pong maling pagsasalin sa wrong translation sa parirala, yung phrase, no, na sufriendo privación de libertad na matatagpuan sa parehong artikulo ng Kodigo Penal, yung lumang Kodigo Penal. Sa kasong ito, sabi ng Korte Suprema na ang isang taong pinarusahan ng distyero ay maaaring managot sa krimeng evasion of sentence o pag-iwas sa kanyang sentensya kapag pumasok siya doon sa lugar na pinagbabawal sa kanya na puntahan dahil yon ang nakasaad sa kanyang sentensya, sa kanyang hatol. Dahil ang distyero ay nangangailangan ng pagkakait ng kalayaan. Kapag pinatawan ka ng parusang distyero, pinagkaitan ka din ng kalayaan. Ibig sabihin, hindi ka man pinasok doon sa kulungan dahil meron kang distyero na sentensya o hatol sa'yo, pinagkakait sa'yo ang kalayaan pumunta doon sa lugar na pinagbabawal sa'yo base sa hatol. Kapag pumunta ka doon, ibig sabihin, sinasalungat o nilalabag mo ang sentensya. Kaya, nagkakaroon ka ng ibang krimen. At ito na ang evasion of sentence. Punta naman po tayo sa konsepto ng mala in se at mala prohibitan ng mga krimen. Traditionally, ang mga krimen o mga felonies na napapailalim ng Revised Penal Code ay tinuturing na mga mala in se. Ang mala in se ay tumutukoy sa mga krimen na likas, likas na mali at hindi makatuwiran sa kanilang sarili. Sa likas na hindi makatuwiran. Samantala yung mala prohibita ay yun yung mga krimen na hindi likas na masama. Hindi likas na masama. Ngunit nagiging krimen lamang at pinarurusahan ang paggawa ng ganon dahil may batas o may espesyal na batas na nagpapataw ng kaparusahan sa sino mang gagawa ng krimen na yan na pinagbabawal. Mahalaga po na magtakda ng pagkakaiba, distinction ng mala in se at mala prohibita dahil ang mga krimeng mala in se ay kinakailangan ng patunay patunay ng kriminal na layunin ng akusado, yung criminal intent, no? The criminal intent ng akusado. Samantala sa krimeng mala prohibita, hindi po kailangang mapatunay ang layunin ng kriminal o ang criminal intent. The fact that the crime is prohibited at kapag ginawa mo, edi krimen na yon. Mananagot ka na at may pananagutan ka na sa batas. May karaniwang kaisipan na kung ang paglabag ay parurusahan sa ilalim ng Revised Penal Code, ito ay mala in se. At kung ang krimen naman ay parurusahan sa pamamagitan ng isang special penal law, ito ay mala prohibita. Of course, ang pagkakaiba ito, ang distinction na ito ay hindi po wasto. May mga batas na nakalista sa Revised Penal Code na kung susuriin ay hindi naman likas na mali, hindi likas na hindi makatuwiran. Halimbawa, yung krimen ng technical malversation sa ilalim ng Artikulo 220 ng Revised Penal Code, upang makulong ka o makulong ka no, sa kasalanang technical malversation, kailangan patunayan ng prosekusyon ang tatlong elemento. Una, na ang
nagsalangsang ay isang may pananagutan na opisyal ng pamahalaan. Yung gumawa ng technical malversation ay isang opisyal ng pamahalaan. Pangalawa, na siya ay gumamit ng pampublikong pondo o ari-arian sa ilalim ng kanyang pangangasiwa para sa isang pampublikong gamit. At pangatlo, ng pampublikong gamit para kung saan ang mga pundo o ari-arian ay ginamit ay iba sa layunin para sa kung ano ang orihinal na inilaan sa ilalim ng batas o ordinansa. Kaya nga sa kasong Isidoro versus People, nilinaw ng Korte Suprema na technical malversation, ang criminal na layunin ay hindi elemento, the criminal intent ay hindi elemento ng felony na technical malversation. So kahit nasa ilalim siya ng Revised Penal Code, hindi siya mala in se. Mala prohibita siya. Kaya mali po hindi po wasto yung distinction na kapag ka RPC mala in se, kapag ka special penal laws mala prohibita na agad. Hindi po ganun kasimple lang. So, pinaparusahan ng batas ang gawa ng paglipat ng pampublikong pera o ari-arian na itinakda ng batas o ordinansa para sa isang partikular na pampublikong layunin patungo sa isang ibang pampublikong purpose. Ang paglabag ay mala prohibita. Ibig sabihin, ang ipinagbabawal na gawa ay hindi likas na mali, hindi likas na hindi makatuwiran. Ngunit, di ba kasi trinatransfer lang naman from public, the technical malversation, the transfer or the paglilipat patungo sa isang may particular na papublikong purpose, yung pera o yung ari-arian, tapos inilipat mo sa ibang pampublikong layunin din naman. Hindi naman po likas na hindi makatuwiran yaon. Ngunit, dahil merong batas, naging isang krimen ang paglabag dito dahil pinagbawalan ito ng isang positibong batas sa mga konsiderasyon ng pampublikong patakaran, public policy, kaayusan at kaayusan sa ating sosyudad. Sa kabilang banda, may mga krimen na likas na mali, yung mga mala in se. Pero hindi sila nakapaloob sa Revised Penal Code, kundi nasa Special Penal Laws. Halimbawa ng plunder. Sa ganitong kaso, dapat itong isaalang-alang bilang malum in se, yung plunder. Sa gayon, ayon sa jurisprudence, ang mas mahusay na pagsubok upang matukoy kung ang isang krimen ay mala in se o mala prohibita ay upang tukuyin ang likas na imoralidad o kalupitan ng pinarusahan na gawa, yung pinarusahan na aksyon. Kung ang parurusahang gawa o pagkukulang ay immoral, likas na immoral, kung gayon, ito ay isang krimen na mala in se. Sa kabilang banda, kung ito ay hindi likas na immoral, ngunit may isang batas na nagbabawal sa paggawa nito, sa pamamagitan ng mga kadahilan ng pampublikong patakaran o public policy, ito ay isang malum prohibitum or plural form mala prohibita.